Inatasan po ng Justice Department ang NBI na imbestigahan ang pagkalunod ng dalawang atleta ng Ateneo de Manila University. Ang ina ni Rene Baterbonia nakukulangan pa raw sa narinig na paliwanag ng mga kinatawan na eskwelahan. Saksi si Marie Zumal. Ang pananaghoy ng nagluluksang ina, narinig hanggang labas ng kwarto. Hindi humuhupa ang sakit na nararamdaman ni Rovelyn sa pagkawala ng anak na si Rene Baterbonia. Umiyak ako kasi sinabi nila na aksidente lang daw, and then hingi din sila ng sorry sa akin. Pero yun, sabi ko, hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry niyo. Bigyan niyo na lang ako ng clear na yung parang explanation na maano ko sa sarili ko, matanggap ko na aksidente lang talaga. Nasa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City ang labi ng namayapang atleta. Kasama sa mga bumisita ang mga kapwa niya atleta sa Ateneo Blue Eagles. Ipinagluluksa rin siya ng mga dating kasamahan sa team. Napakasakit kasi teammates ko siya sa Davao. Para ko na siyang brother eh. Napakabait kasi ni Bobet. Tapos yun, nung nalaman namin, gano'n lang nangyayari sa kanya. Nakuha na sa drone video na ito ng Aurora MDRRMO ang mga sandali ng maiahon sa pagkalunod sa dagat nitong Lunes si Rene at kapwa niya manlalarong si Divine Adili. Naroon sila noon sa isang resort sa Dipakulaw, Aurora para sa team building ng varsity basketball team ng Ateneo de Manila University. Makikitang pinagtulungan silang madalas dalampasigan matapos matagpuan sa mas malalim na bahagi ng dagat. Kanina'y nakausap din ng ina ni Baterbonia ang mga coach mula sa Ateneo Blue Eagles. Paliwanag daw nila. 2:40 daw yun nangyari. Tapos 30 minutes din po yung naahon daw yung anak ko, 30 minutes. So, and then, nabalitaan nila ako is 1 hour pa. 1 hour pa nila ako nabalitaan. 1 hour, 4:30 kasi yung pagtawag nila sa akin. Tapos, nung nagtawag, messenger lang, sabi lang sa akin nga, ako po si Coach Epok. Then, yung anak mo po ay na-aksidente, si Rene, na-aksidente po siya, nalunod. Nakukulangan daw siya sa paliwanag ng Ateneo de Manila University. May kulang sa explanation nila. Pero hintayin ko na lang muna yung ibang coaches na para ma-explain nila sa akin kung ano talaga ang nangyari. Yung mga info, kulang, and then kulang yung pag nila sa akin, pagpahibalo ba? Pagpahibalo sa ako, ako nga parents, kulang. Kahapon, nabanggit ni Rovelyn na may mga weights daw na nilagay sa kamay at paa ng anak na posibleng ikinalunod. Tinanong din daw nila ito sa mga coach. Wala daw linagay dito na mga weights. Wala. Sabi niya. And then, aksidente lang daw talaga yung nangyari. Tapos, sinabi ko lang sa kanila nga, aksidente yung nangyari dahil sa kakulangan nyo. Kasi, punta kayo dun, wala kayong rescuer, may medic daw sila per first aid lang, ganyan. And then, 30 to 20 minutes ang dito sa beds hanggang patungo sa ospital. Siyempre, layo na. Then, sinabi nila na may mga coach naman daw na doon para magtulong sila para pero hindi daw talaga nila na-rescue na talaga. Aksidente lang daw talaga. Tinanong namin kanina, tinanong ko coach to coach kung ano ba. Sabi nila wala naman daw. Walang weights na
na nilagay sa mga players. Sa pagsusuri ng mga otoridad sa labi ni Baterbonia, malinaw daw ang mismo ikinamatay niya. Lumalabas po na asphyxia by drowning. Ibig sabihin, naubusan siya ng hininga dahil sa pagkalunod. Inaabangan pa ang resulta ng pagsusuri sa labi ni Adili. Lumabas din sa investigasyon na sa hanggang bewang na lalim ng tubig ang team building ng koponan, pero napunta sila sa biglang lalim na bahagi ng dagat at hinampas ng malalakas na alon. Doon nawala sina Baterbonia at Adili at natagpuan pagkalipas ng 30 hanggang 40 minuto, 5 dipa mula sa baybayin. Sabi ng PNP, lumayo ng 300 metro mula sa tapat ng resort ang team activity. Kahit pinayuhan umano sila ng resort management na sa tapat ng resort gawin ang aktibidad. Nung unang dating po nila, nag-uusap po sila na ito yung kondisyon ng dagat natin. Dito sa tapat ng resort ay safe dyan, mababaw dyan. Alam natin ang sitwasyon ng dagat dyan. Pero po, gaya nga po na sinabi ko kanina, yung pong team ay gusto kumbaga ay po silang humingi po sila na huwag silang pakialam sa gagawin nila activity. Batay sa mga affidavit ng mga nagbigay ng first aid, walang nakikitang foul play ang Aurora Police. Base po sa affidavit ng lifeguard, wala akong napansin na pabigat sa paa, kamay o katawan ng player. So yun po yung sabi ng lifeguard. Sabi naman po ng tiga MDR rin mo ng Dipakulaw, walang anumang pasa sa kanyang katawan nang siya ay aming binigyan ng punong lunas. Hanggang ngayon po ba naniniwala kayong may foul play pa rin na nangyari doon sa insidente na ikinamatay ng anak mo? Depende. Kasi hindi ko pa rin alam hanggang ngayon. Ang sinasabi po ng police parang wala naman daw pong pasa. Pero kayo po ba personally, after seeing your son, nakita niyo po ba talagang may mga pasa? May pasa siya dito, sa likod, sa kamay, sa paa. May pasa siya. Yun lang. Tiniyak ng PNP na walang sisinuhin sa ginagawang investigasyon. As to the negligence of anybody or yung liability po ng kasino mang partido, ay ito po yung malalaman natin once the investigation has been completed. Kasama sa mga naka-question ngayon ay kung ano ba talaga ang ginagawa sa training. Lalo sa paglutang ng mga dati ng interview sa iba-ibang naging basketball player ng Ateneo. Pero wild yun. Wild talaga, wild. Sa 2022 interview na ito halimbawa ng Shoot First podcast ay tinanong sina Gian Mamuyak at Tyler Tio tungkol sa kanilang naging training camp sa Aurora. Parehong probinsya kung saan namatay din sa training sina Baterbonia at Adili. Balita ko talaga may isang, baka yun, parang training camp yun dati. So, morning. Iba pa ata. Iba pa yun. Parang sundalo daw talaga, bro. Ano yung ibig sabihin nung parang narinig ko na pang sundalo? Walang basketball dun. As in, Bootcamp, walang basket, walang bola. Wild! dagat lang tsaka buhangin. Yep. No cellphone. Anya, subok na subok ang kanilang mental toughness sa tindi ng training na kanilang naranasan. Sa hiwalay na podcast, tinawag ng dati ring Ateneo player na si SJ Belangel ang ginawa nila sa Aurora bilang deadly training, kung saan utak na lang ang gagana at ang katawan hindi na. Hell Week naman ang tawag dito ni ex-Ateneo player Sean Ildefonso nang makapanayam din sa ibang podcast. Inatasan na rin ng DOJ ang NBI na bumuo ng task force para imbestigahan ang pagkamatay ng 2 atleta. NBI ang tutukoy kung may sapat na basehan para irekomenda ang pagsampa ng reklamo sa DOJ. Ang Philippine Sports Commission kasama ang iba pang organisasyon magbibigay raw ng tig 250,000 pesos na tulong sa pamilya ng 2 nasawing atleta. Iimbitahan din daw nila ang Ateneo para magbigay linaw sa nangyari. I don't think it's prudent right now to rush. And besides, may initially ang first line na namin is really through the representatives, no, to hear their side. May protocol kaming sinusunod. What is important po is now we are given the opportunity to review saan ba yung mga loopholes sa bawat patakaran ng bawat ahensya. Ang importante po kasi, bakit kami nag-meeting today, is we want to tell the family, we want to tell the mother of Rene, and we want to tell the people of Agusan that hindi lang po kami nakikiramay, may gawagawin po tayong aksyon. As I speak, I've coordinated with Secretary John Vic Rimulya in the last 24 hours. Posibleng dalhin bukas sa Davao at sa Agusan ang labi ni Baterbonia. Nakalagak ang labi ni Adili hanggat wala pang abiso mula sa kanyang pamilya.
Nais daw nilang maiuwi pabalik ng Nigeria ang kanyang labi. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi.